Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nad. 35 years old at tubong Apari, Cagayan. Pero dito na kami nakatira ng pamilya ko sa Pasig City. Papa Dudut, ako ay isang guro sa unang baitang. At nais kong ikwento sa inyo ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Ito ay nangyari noong 2018 lamang, habang nagtuturo pa ako sa isang pribadong paaralan dito sa Pasig. Ang paaralang iyon ay isang luma at kristyanong institusyon. Matibay pa rin kahit sa kabila ng kanyang edad. Subalit ang lumang gusali, kasama ang kanilang madidilim na hallway at malamlam na ilaw, ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam, parang may nakamasid sa bawat sulok. Natatandaan ko, Papa Dudut, isang maulang umaga yon. Maaga akong pumasok sa paaralan. Bumabaha na sa kalye at halos hindi ko makita ang daan dahil sa lakas ng ulan. Pagdating ko sa paaralan, 6:33 pa lamang ng umaga. Madilim at tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan at mga yapak ko sa sahig ang naririnig. Tumingin ako sa hallway na papunta sa aming classroom. Dati-rati tila normal lang sa akin ang madilim na daan na yon. Pero nung umagang yon, may kakaiba akong naramdaman. Parang mas mabigat ang hangin, mas malamig. Pagdating ko sa classroom, ako pa lang ang tao. Wala pa ang mga bata. Tinanong ko ang sarili ko, nasaan na kaya si Makoy? Si Makoy ay isa sa mga estudyante kong laging maagang pumapasok. Inaasikaso ng kanyang lola bago ito magtungo sa trabaho. Pero wala si Makoy, wala ni isa sa mga bata. Alam ko mahirap lang si Makoy, ang lola lamang niya ang bumubuhay sa kanya. Kapag tapos na ang klase ay nakikita ko si Makoy na nagtitinda ng mga basahan, minsan sigarilyo o di kaya ay mineral water. Sa kabilang banda ay hindi ko pa nakikita ang kanyang lola na dumalo sa mga PTA meetings. Nauunawaan ko naman yon kasi abala ito sa paghahanap buhay. Kaya in-exempt ko na si Makoy doon. Mabalik tayo sa aking karanasan. Habang inaayos ko ang mga libro at gamit sa mesa noong araw na yon, may narinig akong mahihinang yabag sa hallway. Lumingon ako at nakita kong pumasok si Makoy, basang-basa. Nakapagtataka ay hindi siya nakauniforme at ang damit at buhok ay naglalawa ng tubig ulan. Makoy, bakit ka nagpaulan? Baka magkasakit ka. Tanong ko habang tinatapos ang ginagawa ko. Ngunit hindi siya sumasagot. Nakayuko lamang siya, tahimik na umupo sa kanyang upuan. Nagtaka ako. Hindi ganito si Makoy, masayahin siya at laging puno ng enerhiya. Pero nang umagang yon ay tila ba ibang batang nasa harapan ko. Malamig, tahimik at parang malayo ang iniisip. Samantala, bigla na lamang nawala ng kuryente
Nagdilim ang buong classroom at ang tanging liwanag ay mula sa kaunting sinag ng umaga na pumapasok sa bintana. Halos hindi sapat upang makita ang buong paligid. Pakiramdam ko'y para akong binabalot ng dilim at lamig. Dali-dali kong hinanap ang aking cellphone upang buksan ang flashlight. Habang nagkakapasabag, binilinan ko pa si McCoy na huwag matakot sa dilim dahil nandun lamang ako malapit sa kanya. Ngunit narinig kong nagsalita si McCoy sa isang tinig na halos hindi ko makilala. "Ma'am, umalis ka na. Ikaw ang susunod." Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang nanlamig ang buong katawan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko'y may nakamasid sa akin mula sa dilim. Ano ang ibig sabihin ni McCoy? Bakit niya sinasabi yon? Bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang isa kong co-teacher. Tinawag niya ako. "Teacher Nad, bakit ang putla mo? Okay ka lang ba?" Halos hindi ako makapagsalita at ikinuwento ko sa kanyang lahat. Ang basang-basa na si McCoy, ang pagkawala ng kuryente at ang sinabi niyang hindi ko maintindihan. Ngunit lalo akong kinabahan nang sinabi niyang hindi naman nawalan ng kuryente sa buong paralan. At may pasabi na pala si Mayor na walang pasok dahil sa bagyo. Nang matapos ang aming usapan ay pareho kaming napatingin sa upuan ni McCoy. Ngunit laking gulat namin nang makita namin na wala na siya roon. Para bang naglaho siya ng walang bakas. Maliban sa isang bagay na lalo pang nagpatindi sa takot ko. Ang upuang kanyang inupuan ay basa, may bakas ng tubig na tumutulo mula sa upuan hanggang sa may sahig. Parang patuloy na bumabagsak ang tubig sa sahig kahit na wala namang ulan sa loob ng classroom. Tumingin ako sa bintana, wala ni isang tao sa labas. Tahimik ang buong paligid, maliban sa patak ng ulan. Naisip ko na paano nagawa ni McCoy na umalis nang hindi namin napansin at saan nanggaling ang tubig na yon, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay hindi na bago sa akin ang kababalaghan. Bata pa lamang ako ay nakakaramdam na ako ng mga nilalang na hindi nararamdaman ng normal na tao. Pero ako yung occasional lang kung makakita ng multo. At saka hindi ko alam kung anong nangyari kay McCoy. Na baka doppelganger lamang niya ang nakita ko. Kaya nagpa siya na lamang akong baliwalain ang nangyaring kababalaghan ng araw na yon. At nagpa siyang umuwi na lamang sa bahay since suspended na ang klase. Kinagabihan na hindi ako makagawa ng lesson plan dahil nawala ang kuryente sa lugar namin at dahil sa malakas pa rin noon ang ulan. Dahil sa bagyo ay pumasok ang baha sa loob ng bahay namin. Kaya lahat kami noon sa pamilya ay walang ibang ginawa kundi ang mag-akyat ng mga gamit namin sa second floor. Mamayang kaunti nakatanggap ako ng isang message mula sa isang kapwa ko guro. Nagulat ako sa kanyang ibinalita na nawawala daw ang estudyante kong si McCoy habang ang lola niya ay natagpuang lumulutang at wala ng buhay sa ilog. Ayon sa nabalitaan ko ay namatay raw ang dalawa madaling araw kanina habang kasagsagan ng malakas na ulan. Bagamat na-recover ang bangkay ng lola ay hindi pa raw nare-recover ang katawan ni McCoy. Patuloy pa rin daw itong nawawala. Kinilabutan ako dahil bigla ko naalala yung insidente kanina sa eskwelahan. Posible kayang patay na talaga ang estudyante ko at nagmulto siya sa akin kanina. 2 araw na walang pasok noon at nang humupa na ang ulan at baha ay nagsibalikan ulit ang klase. Pero nakakapanibago kasi wala na roon si McCoy. At alam ng mga kaklase niya na posibleng patay na ito. Pero dahil sa hindi naman aktibo si McCoy bilang estudyante kaya hindi naramdaman ng mga kaklase niya ang pagkalungkot.
At bilang kanilang advisor syempre nalulungkot din ako pero kailangan naming mag-move on. Dahil mahalaga ang mag-focus muna kami sa edukasyon kesa sa feelings. Lumipas sa mga buwan ay nakarecover din kaagad ang bayan namin sa pinsala ng bagyo. Maski kami ng pamilya ko ay madaling naka-move on sa mga nangyari. Samantala isang araw si mama ay may 2 kuting na napulot na pinangalanan naming Cheese at Milky. Base na rin sa kanilang kulay. Cheese ang pinangalan ko kasi orange cat. Habang Milky naman sa isa kasi puting-puti ang kulay ng balahibo niya. Natatawa pa nga ako kasi ang hyper ni Milky. Madalas niya akong tinatalunan tapos ay hinahampas ng kanyang malambot na paws. Kaya pabiro kong sinigawan ng pusang yon. Hoy, ikaw na pusa ka ha, pag hindi ka tumigil, hindi kita pakakainin mamaya. Minsan ay binibiro ko pa sila ni Cheese na gagawin ko silang siopaw kapag makulit sila. Samantala kapag weekends ay mag-isa lamang ako sa bahay kasi wala namang klase ng Sabado at Linggo. Yung mama ko, nagtatrabaho siya bilang isang cook sa resto bar. Ang mga kapatid ko naman ay sa casino at mall nagwo-work at kahit weekends ay may pasok sila. Kaya kapag ako lang ang nasa bahay mag-isa ay gumagawa na lamang ako ng lesson plan. Minsan ay naglilinis ako ng bahay. At in fairness ni minsan ay hindi ako na-bored sa bahay kasi kasama ko sina Cheese at Milky na playful. Pero papadudod. Isang gabi habang wala pang mga kasama ko sa bahay at gumagawa ng lesson plan sa aking kwarto, nakaranas ako ng kababalaghan. Nagulat ako kasi ang ingay sa kusina ay parang nagliliparan yung mga kaldero. Pinapawisan na ako ng malamig noon kasi alam ko na kung ano yon. Noong una iniisip ko na baka mga pusa yon, kaya lumabas ako ng kwarto at bumaba para silipin kung ano ang nangyayari. Pagbaba ko'y bumungad agad sa akin ang mga upuang kahoy sa dining area na kalat tapos yung mga basahan ay nagkalat lahat. Nakita ko naman sina Milky at Cheese sa isang tabi na parang gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Napatingin ako sa mga alaga ko. Ang pinagtataka ko lang ay paano magagawa yun ng mga kuting samantalang ang bibigat ng mga upuan. Ang ginawa ko ay hinuli ko yung 2 kuting, tinap ko yung mga ulo ni Milky. Hoy, kung maglalaro kayo ng kapatid mo ha, huwag kayong masyadong manggulo. Nahihirapan ako maglinis ng bahay, sabi ko pa sa aking alaga. Pagkatapos noon ay inayos ko na yung mga gamit na ginulo nila. Kinuwento ko kay mama ang nangyari pero sabi niya ay huwag na lamang pansinin. Kinabukasan ay umalis na si mama ng mga 3:30. Si Milky naging hyper na naman habang si Cheese ay natutulog lamang sa kanyang higaan. Kumakain ako ng mga sandaling yon tapos ay nagkatalon si Milky sa may dining table. Nakadikwatro akong kumain tapos ay naramdaman ko si Milky na lumalambitin sa may daliri ko sa paa tapos ay bumaba. Bigla akong nakaramdam ng kalmot sa may ankle ko. Pagtingin ko ang laki ng kalmot, parang kalmot ng malaking pusa. Kinabahan na ako at pinicturean ko yung sugat kasi papakita ko kay mama pag uwi niya. Tinapos ko kaagad yung pagkain ko. Pagtingin ko sa gilid ko ay nakita kong gising na si Cheese. Hinarap ko yung upuan sa kanya para makita ko siya ng diretso. Nakaupo lang si Cheese sa gitna ng hallway going kitchen. Pero nakaslant yung katawan niya na parang merong sinasandalan. Napapamura na talaga ako sa utak ko pero hindi ko pinapahalata na takot ako. Lagi kasi akong sinasabihan ni mama noon na once makaramdam o makakita ulit ako ay wag na wag magpapakita ng takot. Tingnan ko lang daw silang parang normal na tao. Habang tinititigan ko si Cheese, may batang lalaking lumitaw na nag-fade habang papalapit sa akin. Bagamat saglit lang, alam kong kilala ko yung bata.
Kaya napatayo ako noon sa kinakaupuan ko at nag-decide na akong umalis. Pumunta na ako sa room para kumuha ng damit at diretso ligo na. Habang naliligo ako, sa peripheral vision ko ay parang may naaaninag akong mukha ng bata na nakatagilid. Lahat yata ng muray na sabi ko na sa isipan ko. Yung 40 minutes kung normal na ligo ay nagawa ko lamang ng 5 minuto kasama ang bihis. Paglabas ko ng banyo, nakayuko lang ako kasi baka may makita ko. Kasi puno ng salamin bawat sulok ng bahay. Pampaswerte daw kasi yon, sabi ng feng shui. Nang naghahanda akong umalis ay biglang may kumalabog pa sa kabilang kwarto ko. Agad kong inakyat yon. Sa pag-akyat ko, agad akong sinalubong ng 2 kong pusa at tumatakbo ito palayo sa kwarto ko. At nang pagtingin ko sa loob ng aking kwarto ay nakita ko ulit siya. Basang-basa, namumutla. "Sir Nad, tulungan niyo po ako," sabi sa akin ng multo ng batang lalaki na si Makoy. Pagkatapos noon ay unti-unti siyang naglaho sa aking paningin na parang usok. Dahil naman sa takot ay napababa ako sa hagdanan at tuluyan ng umalis ng bahay. Tumambay muna ako sa kalapit na convenience store at doon na rin ako kumain ng gabihan. Habang naroroon ako sa convenience store, nakibalita ako sa mga kasamahan ko. Kung may balita na sila tungkol kay Makoy, kung nakita na ba ang bangkay niya. Ang sabi hindi pa raw kaya nag-alala ako. Mamayang kaunti ay napatingin ako sa katapat kong bintana. Kitang-kita ko ang labas ng convenience store. Maraming tao at kadalasan ay mga tambay. Pero sa hindi kalayuan ay muli ko nakita ang multo ni Makoy. Nakatayo malapit sa waiting shed, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng lungkot. Imbes na matakot ako ay naiyak ako ng mga sandaling yon. Pero nung sinubukan ko nang tumahan ay nawala na si Makoy sa paningin ko. Samantala lumipas ang ilang buwan ay tuluyan nang nabaon si Makoy sa limot. Hindi na nakita pa ang kanyang bangkay at ako naman ay unti-unti na rin nakamove on sa kababalaghang nangyayari sa buhay ko. Magpapasko noon, hiniram ko ang kotse ng kapatid ko para gamitin dahil first monthsary namin noon ng girlfriend ko at magse-celebrate kami ng gabing yon. Habang nasa kahabaan ng biyahe sa makipot at madilim na daanan ay tila may isang matandang babae ang nagtitinda ng basahan. Ang naabutan namin na nakaabang sa kurbada habang itinataas niya ang puting bilog na basahan na binibenta niya. Sa hindi malaman na kadahilanan ay nakaramdam ako ng awa at unti-unting huminto upang bumili ng basahang bilog na kanyang binibenta. "Nay, magkano po yung binibenta ninyo?" Sambit ko matapos kong ibaba ang bintana ng sasakyan sa driver's side. Kataka-taka namang nanlalaki ang mata ng girlfriend ko na ako'y huminto at ipagtanong ang basahang bilog na benta ni nanay. Siguro'y bago ito sa kanya, sa kadahilan ng hindi naman ako gumagamit nito. Ngunit nang mga panahong yon ako ay nakaramdam ng matinding awa dahil kung hindi ako nagkakamali nasa alas 11:30 na ang oras noon. Siguro'y nagdodoble kayod siya dahil malapit na ang Pasko. 20 pesos, 5 piraso, sambit ng matanda na may kasamang pagkagalak. "Sige na, ipabili po ako ng 5 piraso. Tugon ko naman sa matanda. Nagulat ako nang hawakan ng nobya ko ang kanang kamay ko na tila ba'y may kasamang pag-aalala. "Ay sige nay, bili na ako ng halagang 100. Agad ko namang kinuha ang wallet ko sa bulsa habang nakahawak pa din ang aking nobya sa kanang kamay ko. Naramdaman ko na naawa din ang aking nobya sa matanda kaya naman ginawa ko ng 200 ang bayad. "Nay, Merry Christmas po ha. Sabay abot sa bayad." Tumango naman ang matanda sabay abot ng basahang bilog at unti-unti ko namang sinarado ang bintana. Pero Papa Dudut, nabigla ako nang biglang humaguluhol ng iyak ang girlfriend ko. "O bakit ka umiiyak?" Usisa ko sa kanya. Pero hindi kumibo sa akin ang girlfriend ko. Tumingin siya sa akin na para bang
takot na takot. Nakakaawa yung matanda, no? Sambit ko sa kanya habang nakatingin sa daan na may malumanay na boses. Siguro'y naawa siya sa matanda. Alam ko kasing maawain itong nobya ko kaya expected ko na magiging madamdamin siya. Ano ka ba? Sino ba yung kausap mo kanina? Patuloy niyang hagulhol na may kasamang pagtaranta. Nagtaka naman ako. Yung matandang babae, yung nagtitinda ng basahan. Wala kang kausap, Nad. Basta tinapon mo lang yung pera mo dun sa labas. Wala ka ding binibiling basahan. Naibulalas ng girlfriend ko. Nang mga panahong ito ay halos sumabog na yung puso ko sa lakas ng kabog. Halos manginig na ang tuhod ko sa sobrang kilabot. Sa sobrang gulat ko sa mga pangyayari, hininto ko yung sasakyan at hinanap ko yung basahang bilog na kinuha ko pero hindi ko na ito makita. Pagtingin ko naman sa rear mirror nakita ko ang isang matandang basang-basa. Maputla at nagdurugo ang noo. Katabi niya ay walang iba kung hindi ang aking multong estudyanteng si Makoy. Sir Nad, tulungan mo ako. Tulungan mo kami ng lola ko. Umiekong sabi niya sa utak ko. Kaming dalawa ng girlfriend ko ay biglang napasigaw at biglang napalabas ng sasakyan dahil sa aming nakita. Yes, nakita rin ng girlfriend ko yung nakita ko kaya tumakbo kami noon sa hindi kalayuan. Tinawagan namin ang kuya ng nobyo ko upang magpasundo na dali-dali namang dumating kasama ang daddy niya. Habang pauwi, balisa at hindi pa rin makausap ang nobya ko. Pansamantalang doon muna ako natulog sa kanila. Kinaumagahan ay nagkausap na kami ng girlfriend ko at doon ay sinabi nga niya sa akin na nakita rin niya yung multo ng matandang babae at ni Makoy. Sa kabilang banda ay nakibalita ako sa mga kasamahan ko kung may update na nga ba sa nangyari kay Makoy. Pero wala pa rin silang update. Nakaramdam ako ng lungkot para kay Makoy kaya nag-decide akong tumungo sa simbahan para ipagdasal ang kanyang kaluluwa at sana'y makita na ang kanyang bangkay. Di naglaon ay muli akong nakamove on. At sa araw mismo ng besperas ng Pasko ay muli akong nakaranas ng kababalaghan. Galing ako sa isang party ng tropa ko at pauwi na ako noon sa bahay para mag-celebrate ng Pasko kasama ang pamilya ko. Nakamotor ako noon at nagmamadaling umuwi at para mabilis ang pag-uwi ko at maiwasang maipit sa traffic ay dumaan ako sa shortcut pauwi sa bahay namin. Habang tinataha ko yung daan ay napansin ko na medyo mapuno pala yung daan at tinataha ko. Mangilan-ngilan lang din yung mga bahay at poste ng ilaw. Ang weird ng feeling pero bigla na lamang ako nakaramdam ng kakaibang lamig. Siguro'y dahil sa madaling araw noon at malamig pa ang simoy ng hangin. Nakaramdam din ako ng pagbigat ng sinasakyan kong motor. Kakaibang bigat yung naramdaman ko. Pero hindi ko pa rin yon pinansin since nakafocus ako sa pagdadrive ng motor. So eto na, yung nakakatakot na part. Habang deadma lang ako sa weird kong nararamdaman noong time na yon ay bigla kong naramdaman na parang may mga kamay na nakakapit sa laylayan ng suot kong polo. Pasimple akong sumulyap sa side mirror ng motor ko at nang makita ko ang kabuuan noong nakakapit sa akin, promise halos magsitayuan ang balahibo ko. Kasi noong time na yon ay may nakaangkas sa motor ko. Medyo binagalang ko yung patakbo ko para mas makita ko palalo kung sino man yung nakaangkas sa akin. At nagulat lamang ako nang siya mismo yung tumingin sa akin mula sa side mirror. Mas lalo pa ako natakot nang makita ko na ang batang si Makoy ang nakaangkas sa akin. Ang gulo ng buhok niya basang-basa pero this time ay agnas na ang kanyang balat. Doon ako mas lalong natakot at namutla sa nakita ko. Pero tinago ko na lamang yung takot na yon hanggang sa makarating ako sa kabilang kalye at makakita ako ng maraming bahay at alam kong safe na ako sa nakakatakot na daan na yon. Napatingin ulit ako doon sa likod ko at baka sakaling nakaangkas pa rin si Makoy. Pero naroroon pa rin siya. Kaya umalis na ako sa aking motor at kinokompronta ko na yung multo. Ano bang kailangan mo sa akin, Makoy? Ikaw ba talaga yan? Sabi ko.
Siyempre hindi nagsalita si McCoy pero may tinuro siya sa hindi kalayuan. Sinundan ko yon ng tingin at mapuno ang lugar pero malapit sa tulay. Nag-aalinlangan akong pinuntahan yon at sumunod naman sa akin si McCoy. Pagkatapos ay nakita kong tinuturo na niya ang isang creek sa ilalim ng tulay. Tambak ito ng basura at mga putol na kahoy. "Nandyan po ang bangkay ko," tipid na sagot ni McCoy sa akin. Nang lingunin ko na siya ay bigla na lamang siyang nawala. Agad naman akong tumawag noon sa mga pulis para sabihin sa kanila kung saan matatagpuan ang bangkay ni McCoy. May mga rumisponde naman at binaba nila ang creek na tambak ng basura. At sa paghahanap nila ay may nakita nga sila isang bungo, ang ilang fragments ng buto. Agad na kinuha ito ng mga pulis para siguro ay suriin ang mga buto kung ito ba ang bangkay ng nawawala kong estudyante. After a week ay na-confirm nga kay McCoy ang mga nakitang labi sa creek. Hindi nakita ang bangkay niya dahil natabunan ito ng gabundok na basura. Nakaramdam ako ng kasiyahan kasi alam kong matatahimik na si McCoy dahil nakita na ang kanyang bangkay. At yun nga Papa Dudut, simula noon ay hindi na nagparamdam pa sa akin si McCoy. Sa ngayon ay normal na ulit ang buhay ko bagamat 7 years na ang nakakaraan. Palagi ko pa rin sinasama sa aking dasal ang mga kaluluwa ni McCoy at ng lola niya. Yung girlfriend ko na binanggit ko sa aking sulat ay siya na rin po ang napangasawa ko at ngayong taon lang kami nagpakasal. Samantala ay nakakita at nakakaramdam pa rin ako ng mga multo pero sanay na ako at hindi na ako natatakot. Dahil malakas ang pananampalataya ko sa ating Panginoong Hesukristo. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nad. Maraming salamat Nad sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapakita ng multo sa isang tao ay nangangahulugan ng isang babala, signos, o di kaya ay hindi matahimik dahil may gusto pang gawin o maaaring humihingi ng tulong. Kapag nakaengkwentro kayo ng multo, kung kaya ninyong tulungan ay tulungan ninyo, pero syempre mag-iingat pa rin kayo at mas mainam na humingi ng tulong sa isang eksperto sa paranormal o magpunta sa inyong simbahan. Kung hindi ninyo kayang tulungan ay mainam na magdasal palagi sa Diyos nang sa ganon ay maprotektahan kayo at hindi na kayo magambala pa ng hindi matahimik na kaluluwa. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gian Gianna Vlogs at syempre huwag kalimutan na mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe
pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.